Senado, pag-usapan po natin, tanggapin po natin ang update kaugnay po dito sa 14 na pulis na inaresto dahil umano sa panggagahasa sa isang 18 anyos na babae sa Bacoor, Cavite. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang Vice Chairperson at Executive Officer at ng Commissioner ng National Police Commission, si Commissioner Ralph Calinisan. Commissioner Calinisan, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC Hello Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning, Com. Boss Drew, Boss John, magandang umaga po. Good morning po. Long time no hear, Commissioner Calinisan. Kamusta na po kayo? Ito, medyo nayayanig tayo sa mga narinig natin ngayon na balita, pero ganoon talaga buhay, we need to resolve it kasama sa trabaho natin yan. Right. Hindi po ikangay simple aminin natin natin Commissioner Calinisan, with your indulgence, itong pagkakasangkot na ito, dahil hindi lamang po isa, hindi dalawa, kundi 14 na pulis. With your indulgence, Commissioner Calinisan, na background nyo na po ba itong mga ito? At ito po ba ngayon lang nasangkot o mukhang talagang dati nang tumatrabaho ng ganito po ito? Itong mga ito, Commissioner. 2 days ago, inutos natin yun. No? So lahat ngayon ng previous na mga kaso nila, lahat ng mga previous assignments nila, hinahanapan natin ng mga commonalities, hinahanapan natin ng pattern. Sinisilip natin sino yung mga magkakagrupo. So I'm waiting for that report. Pero we're creatively looking into yung mga detaling ganun kasi hindi pwedeng hindi tingnan eh. Medyo masakit talaga sa mata yung ganitong pangyayari. Pero linawin ko lang, Boss Drew, Boss John, no? Yung 14 na yun, isa lang ang hinahabla for rape. Hindi naman yung 14. Okay. Pero of course, we're looking into the yung culpability nila because alam nilang pumasok yung, of all people, yung hepe pa nila, pumasok doon, nagtarangka, base doon sa testimonya nung biktima, ramdam na nung mga kasamang pulis doon, yung mga subordinate niya, na ano yung mangyayari nung pinalabas sila at pinalak yung pinto eh. Alam na nila yung kahinat na nung pangyayaring yun eh. And yet, walang ginawa yung 13. So we're looking into the culpability, their culpability dun sa their non-action sa pangyayaring iyon. So, pero yung 13, yes. So lumalabas, Commissioner Calinisan, na yung hepe nila ang siyang sangkot sa rape. Tama? Yes, correct. Okay, Tama po yun. okay, malinaw. Isang tiniente, totoo lang, bagong-bagong tiniente to. Wow. Yun na medyo yun ang nakakalungkot kasi 2021 pa lang siyang pulis and yet nagawa niyang dapat idealistic yung mga ganito eh. Dapat mainit pang ideology nito eh, di ba? Idealistic pa dapat ito. No? 4 na taon pa lang. In fact, most of them are very, very new. Kasi sa 14, isa lang doon yung Master Sergeant. Tapos lahat sila either extremely low ranking sa non-commissioned officer, meaning patrolman tsaka corporal, yung 2 lowest ranking policemen, meaning bagong-bago. Sa yung official, bagong-bago rin. So hindi ko naintindihan talaga na ganito talaga. Nung nabasa ko nga yung report, hindi ko naniwala, kala ko joke eh. So pinasa ko agad dun sa sa pinaka-bossing sa regional director. Totoo ba to? Tapos ang dami tumatawag sa akin. Kung liwat kanan yung mga tawag ko, hindi ko naniniwala talaga. But nung nang-validate natin, doon ako na-bother. Kaya pala marami tumatawag sa akin na mga kasama sa media. Mukhang alam na nila. Pero hindi ako naniniwala talaga eh. Buong naniniwala ako na wala nang ganitong kaganapan na rape, tapos nanakawan. Diba? Tapos tagal nang walang ganitong balita eh. Parang, di po ba, Commissioner? Oo kaya nga, parang old school to eh. Siguro mga decades ago, may hulid up, no? Parang ganon. Oo, maintindihan ko pa eh. Pero ngayon, di ko na maintindihan to eh. Walang puwang talaga to eh. Walang puwang. Apo. Pero ang sa akin lang naman sa pinagtatanggol ko yung mga low ranking, wala naman silang magagawa, boss, kung utusan sila ng hepe nila, di ba? Oo. Hindi, pero police pa rin sila eh. You are still a policeman. Alam mo nang may nagaganap na kahalayan dun sa loob ng kwartong yun. Wala man lang pumigil sa inyo. Hindi ako agree doon.
In the same way that we should all follow lawful orders. Kapag meron namang ginagawang krimen sa harapan mo, alam mo may ginagawang krimen, Sabagay. dapat pigilan mo yun kahit sino pa yan. Oo. And worse off, sabihin na lang natin na, fine, kunyari wala kang idea na talagang di mo natunugan, wala kang idea na may nagaganap na kahalayan sa loob ng kwarto. Yung pag nakawan nyo pa ng singsing, cellphone, umakit pa kayo sa ibang kwarto, kinuha nyo pa yung motorsiklo, tapos lahat ng yon walang coordination, lahat ng yon walang dokumento, di ba? Anong iisipin mo? Hindi nakuha pang di umano'y droga sa loob ng kotse nila, hindi mo alam kung at didineklara. O anong gagawin natin doon? Di ba? Opo. Para sa ano yun? Talahib talaga yung trabaho. Oo nga. Masakit isipin pero mukhang nakikita sa galaw nila yung ano eh. Yung Oo lihis. at 14 ito. So, ay napapailing ako. Totoo yan. Lagi ko nga sinasabi, we will investigate. I always try to be neutral when I get interviewed. Pero dito nagagalit ako eh. Kasi wala na talaga dapat na ganito. At we need to show these 14 cops na may batas sa Pilipinas. Opo. Commissioner, nasa na po itong 14 po na ito? Sa pagkakaalam ko, yung 8 na aresto na, in fact, saludo ko dun sa Bacoor Chief of Police, yung head ng Intel Division din nila, yung RMFB nila, yung RID nila, pati yung parang services nila. Kasi nahuli nila tong 8 right after na nagsumbong sa kanila yung biktima kasama nung barangay captain. Sa Tagalog, ginuli nila yung mga kabaro nila. Bilis. At walang indecision. Lahat ng dapat na gawin, pati nga yung pagpo-forensic, pati yung coordination sa tamang lahat. Klaro ang kanilang Nagpiano na rin. ginawa. Nahuli nila at walang takot na inaresto tong Meron pa bang at large? Meron pa 6. Natapos ko lang yung punto ko, Boss John. Apo, go ahead, sir. We will issue commendations to these policemen. Yung Alright. Bacoor City COP, yung Intelligence Division doon, yung Cavite Provincial Director, pati Regional Director ng Region 4. Napakakisig at napakahusay. Yun ang point ko eh. Wow. Napakagaling ng pulis natin. Napakahusay ng pulis natin. Kaya minsan, nakakalungkot na mayroong mga ganitong balita na hindi naman natin pwedeng hindi pag-usapan. Na nakakasira sa imahe ng tunay na pulis. Yun ang point ko. Right. So, linawin ko lang ang pinakamataas na ranggo po, Commissioner Kalinisan, Police Lieutenant, walang Colonel. Wala po. Police Lieutenant, batang-batang tiniente. Right. Yun yung nanggahasa. Pangalan niya, pangalan na natin to. Police Lieutenant Ram Rodjun Pastor Maristela. Yun ang pangalan nung nanggahasa dun sa babae. Siya yung team leader po. Siya yung team leader. Yun ang team leader. Yung team leader. Right. Totoo, terrible. Alright. Hindi siya dapat tularan. So, kasama siya sa 8 arestado? Yes, kasama siya sa 8 arestado. Okay. Pero yung 6 at large pa. At large pa. Yes, pero mukhang nagpadala na ng surrender feelers. O nakakausap, sabihin na lang natin na gano'n. Apo. Right. Commissioner Kalinisan, medyo lihis tayo ng konti sa ibang topic. Yung pong kaso ng missing sabongeros, sa inyo pa rin po ba yun? Opo, nasa amin po yun. Sabi ko nga po, nangako tayo ng 60 days mula the filing of the complaint. Ito po ang balita ko natin dyan. In fact, nasabi ko na po sa ibang mga kasama natin sa media yan. Tapos na ho yung kaso na yun. Yung pong kaso na yun ay na-deliberate na namin. May desisyon na po yung unang complaint doon sa missing sabongeros case. Hindi ko lang po masabi kung ano yung desisyon namin. Kasi totoo lang, we're being team players also. We're also waiting the decision of the DOJ and the court if ano yung klaseng resolution nila, papawalang sala ba nila o ihasap pa nila sa korte. Yung pangalawa, mag-issue ba ng warrant kung sakali yung court.
Kasi ang amin naman, sige fine, 60 days, sinabi na namin, ito na yung desisyon namin. Mm. O, kung absuelto, edi well and good, uwi na kayong lahat, di ba? But from the camp, alis na kayo, di ba? Kung dismissal ang desisyon namin, ang next question dun is, paano natin hahanapin at isa-serve yung mga warrant? Mhm. So, kumbaga, we need to view justice in a bigger perspective. Kung magsosolo kami, pogi lang yung Napolcom. Pero the government needs to work in one direction. So, lahat ng buong ahensya ng gobyerno ay dapat magtulong-tulong, Opo. hindi dapat papugian para magkaroon ng hustisya na tama sa Pilipinas. Right. Gusto po ang kalagayan niya, Patidongan. Anong niya ngayon? Status niya ngayon? Com. I'm not at liberty to discuss those things. Right. All right. Siguro ang better na kausapin nyo dyan, ang Witness Protection Program. DOJ. O si DOJ Secretary, kung ano man ang balita dyan. I'm not at liberty. That is in someone else's territory. Wala na sa inyo yung bola. Nasa DOJ na po. Yung aspetong pangangalaga doon kay Patidongan, that is not a Napolcom matter. That is Alright. a DOJ matter. At wala pa Yan, naman so- ang sumusulpot na bagong witness, Tsaka di kung ba? naman ang detalye ng Mhm. pangangalaga sa kanya, I think no one will discuss that kasi that is something that is confidential. Right. Anything more, Commissioner Karinisan, na hindi ito namin lang pa naman. nababatid at nalalaman mula sa inyo, sa part ninyo, Ay. Com? Balik tayo dun sa usaping yung sa una, yung sa 14 na rape. Po. 14 na police. Ulitin ko, pangatlong panggan na good news, isa lang naman ang i-involve sa rape. 14, yung 13 sa pagnanakaw, medyo dun sila madadali. All right. Naibalik ba? Sorry? Naibalik pa, Com, yung mga ninakaw, yung mga kinuha, naibalik? Nakita, nakuha. Nakuha na. Nakuha. Okay. Nakuha. So, sabi ko nga, at paulit-ulit tayo, we promise to resolve also these new cases, particularly this case, within 60 days, if not faster. Kailangan ng makita ng taong bayan na gumagana talaga ang hustisya dito sa Pilipinas. So, huwag kayong mag-alala. Nakatutok po ang Napolcom ninyo. Mula po nung naamoy natin na may ganitong pangyayari, may padala na po tayo ng team kaagad. At ngayon po, happy po ako na nagsumbong yung biktima sa atin kasama nung iba pang mga ninakawan. At tinakot kahapon na pumunta sila sa opisina. And if I mean, not to be graphic. Yes po. Not to be graphic. Mhm. Kaya totoo niyan, kaya masama ang loob ko talaga dun sa kasong yan. Alam mo ba, after nung pumasok yung team leader, tapos ginamit niya yung babae, yung biktima. Kinuha na pa niya ng cellphone. Ang sabi, kinuha na pa niya ng cellphone right while in the room. Ang pagkakuha niya ng cellphone, isasoli daw niya yun pag nakita daw sila uli. Oh. May follow-up ba? Palak talaga. Gusto mo gusto mo mag-part 2? Aha. Kumbaga, ito na ba talaga ang buhay natin ngayon? So talaga, kaya sabi ko nga, on a normal day, I just say we will investigate. Pero, talagang kailangan turuan ng leksyon tong tinyenteng ito. At tayo magtuturo sa kanya ng leksyon. Alright. May possible ba na dismissal, Commissioner? Natural. Nasa mesa ang dismissal. All right. Nasa mesa ang dismissal. Walang walang kaduda-dudang nasa mesa. Right? Good luck, Commissioner Kalinisan. At kung may mga bago, asahan niyo pong aabalahin namin kayong muli. Ha? Salamat po sa pagkakataon. Ingat po kayo. Good luck. Good morning. Sa taong Ingat po, bayan ingat lang po, siguro John tsaka Drew. Opo. Kasamang Drew. Opo. Gusto ko lang mapaalala sa taong bayan na ang mga pulis natin mga maayos at mahisig na pulis. Ayos po sila. Huwag kayong mag-alala. Ayos po ang PNP natin. Don't worry. Our PNP chief, I salute, I respect. Everyone in the force, I respect. Ito pong pangyayaring ito, I will not say it's isolated. Pero ito ay kasuklam-suklam. Sa mga pagkakataon na may pang-aabuso na nangyayari, huwag nating kalimutan na ang pulis ng pulis ay ang National Police Commission. Yung Napolcom po ay nandito, pwede nyo pong lapitan para sa
anumang report na pang-aabuso ng ating kapulisan. Maraming salamat. Alright. Salamat Thank you, po. sir. Good luck and good morning. Ingat po Ingat kayo. po kayo, God bless. God Commissioner. bless. Salamat po. Apo. Good morning. Yan po mga kabalitan, kawalitaktakan, si National Police Commissioner Ralph Calinisan.